Okay. Pag-usapan natin itong si Bam Aquino. Okay? Biglang may ibang ihip ng hangin itong si Bam Aquino sa pananaw niya dito sa kaso ni former President Duterte sa ICC. Okay? Sabi niya dito, ang highlight po dito is extrajudicial killings cases should be tried in PH courts, Bam Aquino says. Okay? So meaning to say, ang kaso po ni former President Duterte na mga extrajudicial killings ay dapat dito sa Pilipinas yan itatrial o i-hearing. Okay? Binalita ito ng GMA News ha. Senator Bam Aquino on Tuesday said cases against individuals implicated in alleged extrajudicial killings during the Duterte administration's drug war should be tried in the Philippines courts rather than before an international tribunal. Aquino made the statement after the International Criminal Court Office of the Prosecutor identified Senators Bongo and Ronald Bato de la Rosa as among the alleged co-perpetrators in the crime against humanity case against former President Rodrigo Duterte. Okay? Nung pumutok ang issue na nagpalabas ng statement ang ICC na si Bato de la Rosa, itong si Aguirre at itong si Bongo ay kasama, okay, sa mga tinatawag nilang co-perpetrators, itong mga inilabas nilang mga pangalan, okay, na hindi raw ito mangyayari kung hindi kasali rin itong mga taong binanggit nila. Nung nalaman ito ni Bam Aquino, ito yung statement niya na dapat sa Pilipinas ito, hindi ito dapat sa ICC. In a logical aspect, tama si Bam Aquino. Di ba? Na tama naman. Kasi hindi na tayo miyembro sa ICC. Dapat yung mga reklamo nila, no, kung meron mang extrajudicial killings na nagawa, dito yan sa Pilipinas. Mas maganda na sa Pilipinas i-hearing o i-trial yan kasi mas may alam tayo sa tunay na nangyayari. Okay? Nangyari yan sa Pilipinas. Marami pong taong makapag-testify, witness, hindi kagaya doon sa ICC na kailangan pang lumipad ang mga witnesses o yung mga ebidensya, ililipad pa doon sa ICC para isangkot nila si Duterte sa mga kung ano-anong akusasyon. Tama si ano dito, si Bam Aquino in a logical aspect. Pero, magtataka ka, itong si Bam Aquino, dilawan po ito. Okay? Dilawan po ito. Parang kinakampihan niya ngayon itong kampo ng mga Duterte. Parang ayaw ni Bam Aquino na nakulong itong si Duterte doon sa Hague dahil hinihiring ang kaso ni Duterte. Yan ba ang ibig sabihin ni Bam Aquino dito? Okay? So, sa tingin ninyo, ano ba ang pakay ni Bam Aquino? Gusto niya ba makuha ang simpatya o gusto ba niya makuha ang appreciation ng mga DDS? O kasi yung una kong binasa ito, sabi ko, oo nga, no? Si Bam Aquino, dilaw na dilaw. Ang uncle nito ay dating si presidenteng si Pinoy. Alam natin, ang dilawan po
Napahiya yan sa panahon ni Tatay Digong. Ah. Si Hontiveros, si Kiko Pangilinan, Dilawan yan. Gusto yan Gusto yan na ikaso yan doon sa ICC. Pero si Bam, magtataka ka, bakit? Kaalyado ito ng mga Dilawan eh. Di ba? Ito yung analysis. May analysis ako dyan. Kung mapapansin nyo this is my observation. Si Bam Aquino, Dilawan yan. Ang tita niyan si Cory Aquino. Ang tito niyan si Pinoy. Lola nga siguro. O pinsan ba sila ni Pinoy? Hindi ko lang, I'm not so sure yung Cory Aquino at itong si Ninoy Aquino, tito siguro niya yan, di ba? Bakit si Bam parang sumigway? Bakit parang dito sa usaping Duterte, bakit siya parang kumakampi? Napansin ko, baka nakalimutan nyo Baka nakalimutan nyo kung ano ang ginawa ni Marcos Sr. ni Ninoy Aquino. Di ba? Kasi si Hontiveros at itong si Kiko Pangilinan, si Trillanes at iba, Dilima, di ba? Usap-usapan na meron ng meeting na nagaganap na magsanib puwersa na sina BBM at itong mga Dilawan na ito. Di ba? Kasi they are hungry na matalo si BP Sara. Kaya gusto sila makipagsanib puwersa. Pero bakit si Bam? Tahimik si Bam Aquino. Tahimik si Bam Aquino sa usapin na yan. Kasi si Bam, duda ko, hindi niya nakakalimutan yung ginawa ni Marcos Sr. ni Ninoy Aquino. Di ba? Kung maalala natin ang mga Dilawan. Ang sabi ng mga Dilawan, ang nagpapatay kay Ninoy raw di umano ay itong si Marcos Sr. Siguro, naalala siguro yan ni Bam. No? Kasi, sino ang nagpapakulong nitong si Duterte? Di ba, impluwensya yan sa administrasyong Marcos? Di ba, mayroon pong mga umuugong na mga sabi-sabi, na mga istorya, na mga chismis. Nakasabwat itong administrasyon na ito sa ICC. Kasi kung titingnan mo ngayon ang kaso ni Duterte sa ICC, parang wala nang pag-asa si Duterte na makalabas. Totoo no. Kahit anong ginawa ni Kaufman, Attorney Kaufman, kahit anong gawin niya, kahit anong halatang-halata na nga, ang galing-galing na dumepensa si Kaufman, pero anong ginawa ng ICC? Wala talaga. Namumulitika ang ICC. Obvious na obvious. Si ICC ay very obvious. Totoo. Sobrang obvious si ICC. Para bang sinusulsulan ng administrasyong Marcos na siguraduhin nyo na makulong yan si Duterte. Siguraduhin niya na may papadala kaming maleta. Baka may ganun Kasi marami pong mga naniniwala Okay? Marami pong naniniwala. Kaya si Bam Aquino parang ang kalagayan ni Duterte, naalala niya yung yung lolo niya na si Ninoy Aquino. Naalala niya. Kaya tama si Bam dito. Okay? Sabihin niyo nang nagpasipsip si Bam sa mga sa mga DDS. Okay?
o gusto ba niya makuha ang mga boto ng DDS? Kahit anong sabihin ninyong paninira ni Bam tungkol dyan, basta ako, sa analysis ko, naalala niya talaga yung nangyari kay Ninoy. Hindi niya makakalimutan yun. Pinatay si Ninoy di umano dahil dito sa ama ni BBM. Yan ang sabi-sabi ha. So kayo guys, ano ang ma-comment nyo dito sa statement ni Bam Aquino? Ayaw niya na si Duterte ay nandoon sa Hague, na itong EJK na ito ay doon sa ICC i-hearing. Dapat sa Pilipinas raw, sabi ni Bam. Ano masasabi nyo dito? Bakit nagkaganon si Bam? Nadilawan ito eh. Bakit iba sa mga statements ni Hontiveros, Kiko Pangilinan at Trillanes at Indilima? Ilatag ang inyong opinion sa comment section. Babasahin natin yan. Okay? Paki-like, paki-share itong video na ito para lalawak ang audience natin na makaparticipate sa ating discussion. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. Okay? Libre lang ang mag-subscribe. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. Kong Hi Fat Choy. And God save the Philippines. Bye. Bye.